on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Ibitingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of arrest? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. What were your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Pipi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sanang makausap din si Father? Yeah, and then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa katubig kahit kanino. I understand nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant maghanda ng go bag. So Pipi, hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? Well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Ma'am Duterte kami ma'am, kahit ano mangyari. Marami sa iwanan. Ano pong sabi sa Ano mangyari? Marami sa iwanan. Maraming salamat. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Lambino, nagrant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Were you surprised, maybe? Pipi, tumanggi daw po si... Were you surprised by this scenario, or is it something that you expected? The moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do. And all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president, because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to BBM. If ever na madala ngayon sa The Hague si dating Pangulong Marcos, kailan po ba lang Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. At dating Pangulo na siya, Yes. very soon. Ano? Very soon, why? Ano tanong mo? If ever Ano pong nadala niya message niyo ngayon kay sa The Hague, BBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon. Pipi, ano message niyo ba kay Bakit BBM? Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po ito? Oo. Very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip.
So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumu-question sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service Message niyo po to the kay Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. VP, can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or naghihintay kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Sara, bilang simpleng mamamayari, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, 'di ba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. 'Di ba? Kami nagulong, sila nakikinabang. Huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga Tama yun. akusasyon. Tama yun, ma'am. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? Sila nakikinabang. What's your message to the critics of your father that he had it coming? Para sa kalusugan ng mga tao yun. There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang he had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Ma'am, tumanggi na po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At, pero may info, ma'am, na ang nasa likod daw po ito is si former Senator Trillanes. Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo yung ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabi ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move nyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So, i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami rito, para kay Duterte to. Tama. and Para all kay Duterte to, para kay kumakain tayo. because, Wait lang ha. Patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. kalimutan. Wait, Kahit mamumakain kami rito. Sa TRO, ma'am. Kalimutan. Sa state kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha, I warned you about the budget. Hello ko, ma'am. I'm warning all of you about election cheating. Ma'am, ako, ma'am. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyaring senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang entire administration. Yes. Ma'am, bakit hindi kayo tumakbo sa presidente? Hindi kayo tumakbo sa presidente. Ma'am,
Yes. Kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po ni dating Pangulong Duterte? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, na umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And he was